Ako sa Panginoong Jesucristo, sabay-sabay natin bigkasin. Ipamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Right at this moment, March 6, 2022, we're having pandemic, and we're still having a lot of uncertainties, lalo na mayroong pagtaas ng petroleum produkto, apektado ito lahat, saan mo ilalagay ang buhay mo? Okay? So pag-uusapan natin how to build a life on purpose. Okay? Dapat sinasadya mo ito. Hindi ka dapat magpakesira-sira, whatever will be. The future is not to see kesira-sira. Magkakasira-sira tayo. Okay? Kailangan titiyakin mo na anuman ang mangyari, may mahahawakan kang matibay na anchor ng iyong pananampalataya at ng inyong buhay. In Acts 13 verse 36, okay? In your own King James Bible, the Bible says, "For David, after served his own generation, by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption." Ano sabi? At si David, pagkatapos niyang paglingkuran, pagkatapos niyang ugulin ang kanyang buhay sa kanyang henerasyon, sa kanyang panahon, sa kalooban ng Diyos, namatay. Yan ba ang pwedeng isulat sa epitaph pag namatay ka? Yan ba ang maalala ng mga tao? Okay? Na pinagamit mo ang sarili mo. I'm not asking you to be a full-time. I'm not asking you to be a staff. Okay? David was not a pastor. Okay? He was a king. He was a public figure. But he served God in his own generation by the will of God. And he died. Ano ang pwedeng ilagay kay Rhoda? Anong pwedeng ilagay kay Fernan? Anong pwedeng ilagay kay Angelica? Anong pwedeng ilagay kay Nova? Anong pwedeng ilagay dito? Anong iduduktong sa dulo? We ask you. Bigyan mo kami ng kahabagan, kausapin mo kami sa magulo at masalimuot na sanlibutan ito, sa puno-puno uncertainties at kabagabagan. Wala kaming pwedeng sulingan kung di ikaw. Hayaan mong makahanap kami ng comfort sa inyong kalooban na kahit anong hirap ng aming haharapin, makakasumpong kami ng dahilan para sadyain namin na ipamuhay pa rin namin ng tama ang aming buhay ayon sa iyong banal na aklat, sa banal na salita. Kausapin mo kami, turuan mo kami sa pangalan ni Kristo Jesus, and all God's people say, please be seated. May I hear your amen? May you look at your seatmate and say, Happy Lord's Day. Okay, ha? At least nakikita nila yung mata mo, hindi yung nguso mo at saka yung ilong mo. Ano? Pabor sa atin to kasi tayo mga Pilipino, we have disappointed nose. Amerikano lang, makikita mo talaga yung may mga pointed nose. Kanya kahit nakamask sila, kitang-kita mo yung hulma ng ilong. Ano? Sa atin hindi. So gusto kong tanungin kayo, if you were to be asked, kung ikaw ay tatanungin, okay? Ano ang definition ng buhay? What is the greatest definition of a great life? Paano natin masasabi na si Ferry, si Bonnie, si Eugene, si Benji, okay? Si Raju, si Fidel, ay nagkaroon ng dakilang buhay. Paano natin sasabihin, okay, na itong si Robert Ray Gabilan, na itong si Babes Gomez, na itong si Delia, ay nagkaroon ng great life? You see? Ano ba ang great life? Yung ikaw ay nag-viral sa Facebook? Na ikaw ay marami kang followers sa YouTube? Na ikaw ay kumikita sa kada subscriber na meron ka? Is that a great life? Is great life having more fun? Is great life having more things sa buhay? Yun ba ang definition ng great life? Abay, tingnan natin ulit yung sinabi ng Acts 13:36. Ano sabi? Okay? Sapagkat si David, nang maipaglingkod niya ang kanyang sarili sa kanyang henerasyon, sa kalooban ng Diyos, sa kanyang sariling lahi, sa kalooban ng Diyos, okay, ay namatay. That is a great life. Saan mo gugulin yung time, talent, and treasure? Sa bisyo lang?
Doon maghahanap ka lang ng jojowain pero hindi naman pakakasalan? Yung nag-MU lang, nagsosyotain lang, ganun lang? Anong gusto nating klaseng buhay? Yung kinilala ka lang that you have a muscle on your arm, you have abs, and then you did nothing? Okay? Yung maganda lang ang buhok? Okay? Yung latest na gadget, meron ka? You know what the Bible says? Sapagkat si David, pagkatapos niya gamitin ng kanyang time, talent, and treasure sa kanyang kapanahunan, okay, sa kalooban ng Diyos, siya ay namatay. I don't know of any better epitaph, I don't know of any better statement na ilalagay sa tombstone, sa lapida, na sasabihin, I serve my generation by the will of God. Kahapon we're having lunch. Magpapamilya ito. Okay? Umaga pa lang nandun sa hotel ko. Sabi ko sa kanya, what is your plan? Mag-hold down po ako, pastor. Kakausapin ko yung kuya ko, pati ate ko. Parehong mga alagad ng Ginoo to. Okay? Then after that, we're having dinner, lunch. Okay? Then sabi ni pastor, kuya, sorry. Eh yung kuya niya inatake na sa puso. Okay. Ate, sorry. Nasaktan ko kayo. Yung isang pastor na naghamon ng suntukan sa isang pastor, okay? Nung Friday night, sabi ko sa kanya nung umaga, pumunta ka. Pastor, baka pumunta ka, sagot kita. Akong bahala sa'yo. Pagpunta, ito lang gagawin mo. Pagpunta mo doon sa church, huwag kang magsasalita, magmano ka, tiisin mo ang sasabihin sa'yo. Kasi ikaw ang nakagawa ng mali. Yun namang tao na ginawa ng mali, sabi ko sa niya, pag nakita mo siya, dapat pareho ka ng father ng prodigal son. Kung makita niyo yung kanyang anak na nag-swail, naglustay ng kanyang buhay, winasak, hindi na nanggut siya, hindi na nanumbat, kundi tinanggap, niyakap, ibinalik. Then after that, Pastor Jeron Alconera said, thank you, Pastor Sauco, for preaching to us and teaching us the Word of God and for bringing peace and unity in our family in Zamboanga City. I'm tired. You see? Umuwi ako alas 12 ng gabi. Zamboanga to. Okay? Pauwi na kami Friday night. Galing doon sa meeting, kasama ko yung mga pastor, nagpi-fellowship kami, tinuturuan ko sila, ito yung gagawin natin. This is what God did in our church from 96 up to now. Okay? This is what we did. I teach them, there is mentoring and everything. And I'm going to give you tools. Ito yung gagawin mo every Sunday. Ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. They're all happy. Okay? I shared to them. Then pauwi na kami, sabi ko, Nehemiah, slow down. Maraming na tumatakbong aso, I don't know what happened. Yung pala naman, may tumaob na sasakyan. Sabi ko, you turn around. Bakit? May nadisgrasya. Sabi ko, bakit? Hinimatay yata yung kotse sa taas ng gasolina. Tumumba eh. Pagpunta namin, we were the first responder. Kami ang tumulong, sabi ko, huwag muna kayong gagalaw, baka na-steady kayo, baka may bali ang buto nyo, let's see what we can do. Tinataas ko yung pintuan, lumalabas yung isang mama, sabi ko sa kanya, are you okay? Are you well? Ito, huwag ka munang tatayo, may babae, mayroon pang sa lalaki, nakataubang sa kila, nag-turn turtle, okay? We were the first responder. Sabi ko nga, pagod na ako, okay? I'm tired of preaching the whole day, in meeting a lot of people, pero anong gagawin mo? Okay? You see a need. Will you stop? Or will you pass by? Is it nothing to you pag may nakita kang disgrasya? Sabi ko, tumawag ka ng mga kaibigan natin pulis. Tumawag, nagdatingan sila, not knowing that people were videoing us and naka-live pala yun sa Zamboanga City. Sabi ng mga pastor, Pastor Jerwin, may nangyari kay Pastor Sauco. Bakit? Nakita namin sa TV. Doon sila ni Pastor Butch. Sabi ko, no, it's not us. We're responding. We're doing things. Okay? Dahil hindi mo naman makakausap personal dahil marami nang dumating.
Hindi ka makapag-witness. Sabi ko, Lord, sabi ko, Nehemiah, I want you to get the name and then go there and witness to them. Tell them that the Lord loves them. Tell them that God died for them. So that if that happens again, alam nila kung saan sila pupunta. Tanong ko sa iyo, how great is your life? Labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa iyo? Natural magmalasakit ka sa nanay, natural magmalasakit ka sa tatay, natural magmalasakit ka sa patid, sa kuya ka, sa bunso, sa lahat. Ama? Kay auntie, kay tita, kay lolo, kay lola. Pero labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa iyo? Sino pa ang pinaglilingkuran mo? Are you in a little castle that the only one that you're taking is I, me, mine, myself. Wala akong pakialam sa iba. You see? Attorney Princess said, Mama, I need you and Pastor Sauko on March 19. Sabi ni Ma'am Pepat, anak, I'm sorry, Pastor Sauko and I will be in Mindanao. If we can change the schedule. Ay, sige lang po, okay na lang po, kami na lang po gagawa ng paraan. Will you always be included because you deliver, because you are valuable, because you help? Okay? Kaninang umaga, nag-devotion kami. Okay? Ni Bron. Sa devotion namin, ang pinag-usapan namin is about benevolence, okay? Pag sinabing benevolence, okay? Ito yung tinatawag na attitude mo, okay? Yung attitude mo, pag sinabing benevolence, it is giving to others basic need without having as motive personal reward. Gumagawa ka, tumutulong ka, okay? You spend your time, talent, and treasure, okay? Sa ibang tao na wala kang inaasahang gantimpala. Am I right? Pwede kang mag-ayos ng attitude mo sa isang tao, pwede kang magpakita ng kabutihan, pwede mo siyang ilibre ng kape, ng lahat, kasi gusto mo siyang maging downline. Am I correct? Magpakita ng kabutihan, may gusto kang sale na isara. Am I correct? Walang mali doon. Am I right? Walang mali doon. Tama? Pero, benevolence means, I am giving my time, my talent, and treasure on others' basic need without having as a personal motive a personal reward. Meron ka bang ganyan? This is a great life. Okay? Yung bang you will treat each family member with the same respect that you give to those outside of your family. That you will treat the lowest and the highest echelon ng mga tao, pareho lang ang respetong ibibigay mo. You know why they like me to be with them? Dahil sabi ko, walang maliit o malaking simbahan. Lahat importante. Walang maliit o malaking pastor. Lahat yan tinawag ng Diyos. You see? Isipin mo, from Wednesday, Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, naikot ko lahat ng churches sa Zamboanga. Just to be with them, just to tell them, hey, I came here. We love you. God loves you. And this is what we should do. May bayad ba yun? Wala. Ako pa nag-abot. Kumain tayo, ito gawin natin. Why? Benevolence. Yung bang pipili mong tignan yung mga mundane household duties, katulad ng pagdating sa bahay. Anak, kuya, ate, kailan ka naghugas ng plato sa bahay? Kailan ka nagkusa na hindi ka inutusan? Kailan ka nagkusa, ako na ho maglalabanay? Ako na ho magluluto. As a labor of love for the family. When was the last time you cared about another family members in the house? Na siya nakikita mo mali desisyon, mali ang pasya, mali ang binabarkada, pero nagpakita ka ng pagmamalasakit so that that person will have a growth in character. Inaalagaan mo ba siya na maging a man and a woman of character more than his material achievement? Huwag kang ma-impress na maganda damit niya, maganda sapatos niya, maganda ang kanyang material na bagay, pero wala siyang character. Character is more important than material things. Pag may pera ka, kaya mong bilhin lahat.
Pero yung character, hindi mo pwedeng bilhin yan sa 7-Eleven. Hindi mo pwedeng bilhin yan sa Shopee at i-deliver sa'yo. No, you have to work out for that. Do you focus on others' inner need? Do you focus on others' desire rather than selfishly seeking my own success at tinatapakan mo ang iba? That's benevolence. That is a great life. Okay? Yun yung dapat nating makita. Yun yung sinasabi ng Panginoon. And David served his own generation by the will of God. And he died. To me, the best life, he served his generation by the will of God. He served God's purpose. Minsan lang na may Jose Brin, minsan lang mayroong John Paul Sequinya na mabubuhay, minsan lang na mayroong Vilma Bartonico Balais na mabuhay, minsan lang na mayroong J. Marturtor na mabuhay. Tapos ipamumuhay mo lang sa I, me, mine, myself, walang makikinabang sa iyo, wala kang mabibless. You see? Kasi minsan ka lang mabubuhay. Am I right? Makikita ba nila na ikaw ay lugmok, ikaw ay mareklamo, o ikaw ay may pag-asa? Na kahit tingin mo pinagsakluban ka ng langit at lupa. 70, you only live once. Masasabi ba that Camille, that Raven, served God in his time, in his generation, and people were blessed? Hindi pinag-uusapan yung yaman. May right? Hindi pinag-uusapan yung dami ng kayamanan, kundi yung dami ng natulungan. Will we be blessing? Lavi, pag kinasal ka na sa March. March ngayon, ano? Ngayon na ba yung kasal mo? Hindi pa. April, May, June. Paano kayo kakasal? Yung mission house ng magiging asawa mo, binabaha. Wala namang ulan. Wala namang bagyo. Tama? Kung saan nandun si Pastor Edward Perez, do you understand what will happen to you when you go to that mission field? Do you understand what you have to be sacrificing for? Nag-isip ka ba? Pinag-pray mo ba? Itutuloy mo ba? Sira ulo to. Tama? Kasi sira ulo lang yung alam mong may gulo, mahirap, tutuloy ka pa rin. Bakit niya gagawin? Kasi kalooban ng Diyos sa kanya. Kasi hindi niya lang mahal si Edward, mahal din niya ang Panginoon. Iiwanan niya yung trabaho niya, yung luxury that he has in Metro Manila, then he will go to the province. Am I right? Tumayo ka nga, Lavi, para makita kanila. Yan. Magiging asawa po ng pastor to. Okay? What a lovely person. Please sit down. Okay? May pinangako ko sa inyong lechon, tama? Ngayon, lechong daga muna. Di ba mo tutoy? Okay? What happens if I don't understand the purpose of life? Johan Herolaga, Joseph Herolaga, Ed and Kate Bienes. Pag hindi mo naintindihan ang purpose of life, andun pa rin ang time, talent, and treasure. Andun ka pa rin, namumuhay ka, gumigising ka sa umaga, pero walang nakikinabang sa'yo. Walang nabibless. Wala kang natutulungan. Tapos post ka pa ng post, di ba? Dapat ang makita, we serve God purpose. What if I don't understand the meaning of life? Alam mo ba yon? Ha? Ian Brinyosa? Alam mo ba yon? Nicholson Guerre? Na isang araw ikakasal ka rin? Do you understand the meaning of life? If I don't know what the point of it all and whatever it is,
Paano ko gugulin ng time, talent, treasure ko? Anong gagawin ni Moreng sa Kilayan? Anong gagawin ni Allen? Anong gagawin ni Elena? Anong gagawin ni Nika? Anong gagawin ni Helen Villa? There's a book in the Bible that is just written for purpose. Ang tawag dyan, Ecclesiastes. Say Ecclesiastes. Ecclesiastes. Ito po'y isinulat ng isang tao na ginamit ng Diyos para siya magsulat, okay? Ang pangalan si Solomon. Si Solomon ang pinakamatalino, pinakamayamang tao next to Jesus. Okay? At sinabi niya, ito'y mangyayari sa atin pagka iginiit natin yung gusto natin at wala tayong meaning at walang halaga sa atin ang buhay. Okay? Lalo na sa Ecclesiastes chapter 1. Okay? Ito ang dapat natin makita. What are the 5 tragic consequences na mangyayari sa buhay ko at sa buhay mo, okay? Pag hindi natin alam ang purpose ng buhay mo. Kung tingin mo lang kung ba't ka gumigising sa umaga para kumain, para pumunta sa samyupsal, para pumunta sa romantic baboy, para bumili ng masarap na milk tea, tapos bumili ng mga gadget at lahat. Is that what life is all about you? Okay? If I don't understand the purpose of life, number 1, life seems useless. Pag hindi naintindihan ni Zachary, pag hindi naintindihan nitong si Arlene, pag hindi naintindihan ni Joshua, ang buhay at ang halagan, your life and my life is useless. Anong sabi ng verse number 2 ng Ecclesiastes chapter 1? Walang kabuluhan at walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan na mga walang kabuluhan ng lahat ay walang kabuluhan. Verse number 4, anong pakinabang ng tao, 3, verse number 3, anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa, sa lahat ng kanyang pinagpaguran na kanyang ginawa sa ilalim ng araw. Verse number 4, lilipas ang isang salin lahi, darating isang salin lahi, mananatili ang mundo forever. Mananatili. What does it mean? Everything that you do is just a waste of time pag hindi mo alam ang purpose ng buhay. Bakit ka bumabangon? Bakit ka nagsisikap? Ba't ginagalingan mo? Ba't gusto mong maging malakas? Ba't gusto mong maging healthy? Bakit gusto mong gumaling? Bakit gusto mong ma-promote? Bakit gusto mong magkaroon ng bahay? Bakit ka nag-aaral? Bakit? If you don't know the meaning of life, we're just wasting time, resources, and everything. It does not add to my benefit. It does not change anything a bit. What does it mean? Life is useless, all useless. Ito ba ang description ng buhay mo? Okay? That you're spending your life working. You're working so hard. But what do you have to show for it? Anong pwede mo ipakita? May kalyo ka? Napudpud ang sapatos mo? Pinapawisan ka? Then what? What? Okay? If there is no purpose in life, there is no purpose of life sa atin, bakit ka ba matutulog? Tama? Ba't ka ba gigising? Ba't hindi mo lang pabayaan ng iba? If nothing really matters, why bother? Diba? Why make the effort? Bakit palalakhin mo yung anak mo? Bakit iaalagaan mo yung apo mo? Bakit magsisikap kang magpunyagi? Why? If life is useless and if you don't see the purpose of it, why would you wake up? Do you understand why you're still alive? Pag hindi mo naintindihan yan, sasabihin mo, tatalo na lang ako sa second floor. Maglalaslas na lang ako. Magbibigti na lang ako. You know what I'm saying? That's why the Bible says, David, when he served his own generation by the will of God, he died. David, na magamit niya yung time, talent, and treasure niya, okay? Sa kalooban ng Diyos, hindi siya perfect, mayroon siyang sablet. Diba? Meron siyang mga wrong choices sa buhay. Pero the Bible says, this is Acts 13. Diba?
It's not a New Testament book. It is the New Testament book. And yet the Lord overlooked lahat ng mali ni David. And God said, ilagay mo to, look ha, si David, pagkatapos niyang mapaglingkuran at pagsilbihan ang kanyang henerasyon sa kanyang panahon, sa kalooban ng Diyos, ginanap niya ito. Pinagamit niya yung time, talent, and treasure niya by the will of God, namatay. Hindi ba nangalo niya to? Am I right? Hindi ba pinapatay niya si Uriah? Am I right? But why is it in the epitaph? In the New Testament, God overlooked everything. You know why? He served God's purpose. If I don't understand the purpose of life, number 2, life seems uninteresting. Ibig sabihin, yung buhay, tiresome, uncool, walang kwenta. Anong sabi ng verse number 4 up to verse number 8? Okay? Isang saling lahi ang nawawala at ibang saling lahi ang dumarating. Ngunit ang lupa'y mananatili forever. Meaning, papanganak ka, mawawala ka, may papanganak ulit, mawawala sila, pero ito pa rin ang Pasay. Ito pa rin ang Pilipinas. Okay? Verse number 5. Sisikat ang araw, lulubog ang araw. Okay? At magmamadali ito sa kanyang kung saan siya sumisikat. Verse number 6. Ang hangin ay darating mula sa silangan, pipihit sa hilagaan, at laging pipihit patuloy, at ang hangin ay bumabalik sa kanyang pihit. Dadaan lang yan dyan. Verse number 7. Ang lahat ng ilog ay humuhugo sa dagat. Okay? At ang dagat ay hindi napupuno. Okay? Sa dakong hinuhusgahan ng ilog, doon naghihugos ulit. Verse number 8. Lahat ng bagay ay puspos ng trabaho na hindi masaysay ng tao. Ang mga matay hindi masisiyahan sa lahat ng nakikita at ang taingay hindi mapupuno ng lagi kang kulang. Diba? Kumakain ka na, naghahanap ka pa ng iba. May bago ka na, gusto mo pa, meron ka pang proof of purchase. Tama? Andiyan na. Hindi ka masisiyahan. What does it mean? Life is nothing but a routine. Sisikat ang araw, lulubog ang araw. Ang hangin galing sa south, papunta sa hilaga. This is it. Yan lang yan. It has no end. Every day is just the same to another. Doon ka pa rin lalabas, Irma, sa F. Cruz. Doon ka pa rin manggagaling, Malu, sa Inocencio Street. Doon ka pa rin lalabas, Romy, sa Krame, kung saan ka nagtatrabaho. It has no end. It seems that we're just going into circle. The sun rises up, it goes down. The wind blows, babalik ulit. Di ba? Ang river pupunta sa dagat, di ba napupuno? Everything will lead to weariness. When you don't know the purpose of life, when you don't know that there is a purpose, pag hindi mo alam ito, okay? It seems that life is just going to circles. Paikot-ikot, paikot-ikot, walang katapusan, paikot-ikot. Mangyayari na naman to. Alam ko na to. Binigyan tayo ng Diyos ng example sa Ecclesiastes that there is the rotation of the earth. Umiikot ang earth sa araw. The sun goes up, the sun goes down. May swirling ng winds. May cycle ng rain at evaporation. It seems like an endless cycle. Isipin mo, Noel, isipin mo, Noel Caro, tsaka Emmy. Okay? It's an endless cycle. Okay? Siguro si Ate Emmy hindi pa natatapos yung kanyang pagdedecorate ng kanyang Christmas light. Maglalagay na naman siya. Hindi mo namamalayan, Marso na. Right? Have you been in a treadmill? Do you know what treadmill is? Tatakbo ka. Takbo ka ng takbo, maraming activity. Kung saan ka sumakay, doon ka rin bababa. Right? Ganon ang klase ng buhay pag walang purpose.
Ganon ang klase ng buhay pag wala ang Diyos. Ganon klase. You're using a lot of energy, maraming activity, but there is no progress. Kung saan ka sumakay, doon ka rin bababa. Kung saan. The fact is this, you can win the rat race, but you're still a rat. Daga pa din. Okay? If you don't have purpose, okay? Life seems useless and life seems tiresome. Nakakapagod. Ang Business Week ay sumulat ng isang artikulo at sila'y nagtanong, okay? Sa mga tao, and when they asked, how you doing? The number one answer that the people said, I am tired. Pagod na ako sa pandemic, pagod na ako sa pila, pagod na akong kalalabas ng vaccine card ko, pagod na ako sa check-up, pagod na akong magsuot ng mask, pagod na akong kahuhugas, yung kamay ko luto na sa alkohol. Pagod na akong pipila. Pagod na ako nakapagana sa aeroplano ka, yung seat number 1, 2, 3, 4, 5, ang unang tatayo, ang unang lalabas. Okay? At yung mga nasa dulo, huling lalabas. Pagod na ako, I'm tired. And this is a decade of fatigue dahil sa COVID. Lalo na pag tumaas ang petroleum produkto this week. Mahihirapan ka. Okay? If I don't understand the purpose of life, life seems useless, life seems uninteresting. Number 3, life seems unfulfilling. Anong ibig sabihin yan? From verse 8 to verse number 10, lahat ng bagay ay punong-puno ng trabaho at hindi maisa-isa-isay ng tao kung ano ang kanyang mga sasabi. Ang matay hindi masisiyan sa kanyang nakikita. What does it mean? May na-accomplish ka pero hindi sapat. Lagi kang kulang. Nasabon ka pa ng boss. Napagalitan ka pa. Okay? Nantay nga hindi nasisiyan sa pakikinig. Verse number 9. Yaong mga siyang nangyari, okay? Yaong mga nagawa, ay walang bago sa ilalim ng araw. Verse 10, is there anything whereof that maybe say, see, this is new? And nandiyan na noon pa, bago pa man tayo dumating. Meron ba bago? When I don't understand life, when I don't understand why I'm still here, my time, my talent, and treasure, life has no meaning. Life offers no hope. Life offers no happiness. We're just surviving. Pag nakasakit ka, ano bang gagawin mo? Pag gumaling ka. You remember one time when the Lord was visiting people? Then He heard that yung biyena ni Peter ay may sakit. You know? Pinagaling niya. You know what the mother-in-law of Peter did? Nag-serve. Ba't ka bibigyan ng magandang isip? Ba't ka bibigyan ng malakas na katawan? Ba't ka bibigyan ng malusog at magandang finances? Saan mo gagamitin? Am I right? That's why July 11, 2021, I bargained to God and said, Lord, kung matutuwa kang makita na ako ay patay na sa kalahating katawan dahil na-stroke ako, I will serve you. Kung maluluwalhati ka na, hinahata ko yung katawan ko, I'll still preach. Pero kung matutuwa ka na mamatay na ako, it's okay. Pero kung matutuwa ka na pagagalingin mo ako, I'll be your testimony. I'll be your spokesperson. I'll do the best that I can. From the time that God healed me, July 11, up to now, papagurin ko yung sarili ko. Magsuserve ako. Papagamit ko yung time, talent, treasure ko. So that I could reach more people, I could strengthen the pastors, I could help churches, I could help them to dream again. Tanong ko sa iyo, what's the purpose of your life? Bakit gusto mo maging honor? Bakit gusto mo magkatrabaho? Bakit gusto mo magkaroon ng negosyo? Bakit gusto mong makapag-aral? Bakit gusto mo magkaroon ng promotion? Saan mo gagamitin yan? Saan mo gagamitin? Okay? You know what the Bible says? History always repeats itself. When we don't see a point to something, the fact that we get restless. Mapapagod ka.
We get restless, antsy. You cannot even stay in your own city. You come late, you leave early, you listen and watch Netflix. Imagine the average human being will change channels with a supper 325,000 in his or her own life. Palipat-lipat lang yan. Oy! May advertisement, lipat. Kanya yung nanonood, ano ba, nanonood, ba't palipat-lipat? We get restless. We don't see a point to something. Do you see yourself restless? Gusto mo mobile ka? Can you not just sit down and contemplate and say, Lord, what's my life? Why are you still helping me? Why are you helping me achieve my dreams? Bakit? Again, labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa'yo? Sino pa? Okay? It's easy to give up when life is unfulfilling. Pag nakikita mo, wala namang nangyayari, gusto mo na i-give up eh. It's easy to put an end to life pag walang purpose. Tapusin na lang natin. Life is useless. Life is tiresome. Life is unfulfilling. That's why I asked Ruby kanina, sabi ko, Ruby, are you still on board? Yes, Pastor. Will you still help me? Opo. Will you still promote what our advocacies are? Yeah. Then let's pray. Let's pray. Let us ask God to help us, to give us grace. Imagine in Zamboanga City, probinsya po ito eh. Umuwi ang mga tao pagkatapos ko mag-preach, 11 o'clock. Uwi sila, 12. And they're happy. Sabi ko, okay lang kayo? Yeah. That's a price that when you invite me, it's okay. And they're listening. Uuwi yan. Maglalakad sila. Pero bakit? They want to learn. I'm telling them your story. I'm telling them how you stand up for God. I'm telling them how you were able to obey God. Life literally seems unimportant. Pag wala kang purpose, pag hindi mo nakikita yung layunin ng Diyos, okay? Life seems unimportant. That's number 4. Meaning, unsubstantial. Meaning, insignificant. Walang dahilan. Okay? Anong sabi na Ecclesiastes 1:11? Okay? Wala nang makakaalala sa dating lahi, ni magkaroon man ng alalala sa huling sali ng lahi na darating sa mga iyon, darating pagkatapos. Well, you know what the Bible, hindi ka na maaalala. Makakalimutan lang yung contribution mo. Makakalimutan nila na ikaw nagpagawa ng bahay, ikaw nagpaaral, ikaw ang nagbigay ng edukasyon sa kanila. Makakalimutan na yan. Pag wala kang purpose, pag wala kang layunin, pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, it will be unimportant, unsubstantial, insignificant. Hindi mo nakita, buhay ka pa, kinalimutan ka na. Samantalang ikaw nagsikap pa sa abroad, ikaw nagpaaral sa mga kapatid mo, tapos kakalimutan lang, hindi ba yun ang sama ng loob mo? Am I right? Bakit? Bakit? Pag hindi kasama ang Diyos, yan ang mararamdaman mo. Pag hindi ang Diyos ang pundasyon, yan ang mararamdaman mo. And I would like to say, no matter how you sacrifice, no matter how hard you did para matugunan yung pangailangan ng family, nagsakripisyo ka, ginawa mong araw ang gabi, yung gabi ginawa mong araw para makatulong, no matter how good you live, how much you have helped others, wala nang makakaalala niyan. Susumbatan ka pa pag nagkamali ka. Okay? Kanya ako, I live my life to an audience of 1. Naranasan ko eh. Okay? Pinag-aral mo, tinulungan mo,
Nung may sakit yung asawa, nandudun ka. Nung magkaroon ng problema yung nanay, nandudun ka. Tinulungan mo, lahat, andudun ako. Pero nakalimutan lahat eh. Okay? Makakalimutan nila, ikaw yung nagbayad ng kanilang fee. Makakalimutan nila na ikaw yung nagpapunta sa Maynila. Nakakalimutan nila na ikaw yung nag-asikaso ng papeles. Makakalimutan nila yan. Why? Okay? Life is like that. Fame is fleeting. Pag halimbawa, nakagawa ka ng maganda, you break a record, okay? Next week, may gagawa na mas magaling sa'yo. Okay? Ito yung sinasabi ng Bible, it is the surety of obscurity. Okay? What does it mean? Ano yung obscurity? Nobody is really going to remember you. Walang makakaalala sa'yo. Okay? Pero meron akong kilala na lahat ng ginawa mo sa kanyang pangalan, maalala niya. You know what I'm saying? Ano sabi ng Hebrews 6? Okay? Verse number 10. Tingnan mo, sabi ng Hebrews 6, verse number 10. Okay? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos. Pag ang Diyos ang pundasyon mo, ano sabi niya? Ang Diyos ay hindi unrighteous, nakakalimutan niya yung work of faith and labor of love na iyong pinakita sa kanyang pangalan. Kanya ito yan. Kung tutulong ka sa family, kasi mahal mo ang Diyos. Kung tutulong ka sa kamag-anak, kasi para sa Panginoon, siya ang pundasyon, hindi sarili. You know what I'm saying? Kanya ako minamahal ang nanay ko kasi natutunan kong mahalin at galangin ang nanay ko. Kanya ko inalagaan ng kapatid ko kasi ito yan. I do that to His name. And I minister. Ano sabi? I know your works and your labor of love. Ano sabi ng Revelations 2:2? Tingnan mo sabi ng Revelations 2:2, okay? Here is God. Ano mo sabi niya? Sa huling aklat sa New Testament, sa huling aklat, ano sabi niya? Alam ko ginawa mo, alam ko yung pagpapagal mo, alam ko yung pagtitiis mo, alam ko kung paano ka naninindigan, alam ko kung paano kang lumaban sa mga sinungaling. Alam ko, ayun me, pag ginawa mong audience ang tao, kakalimutan ka kasi maraming tao, maiksi ang memory. Pag tapos ka nang gamitin, pag nakinabang na sa'yo, wala ka na. Pardon me when word, tae ka na. But not with God. You know what I'm saying? Not with God. Kanya pag hindi ang Diyos ang purpose mo, pag hindi siya yung layunin mo, pag hindi siya yung gusto mong maluwalat, kanya sabi ko sa inyo, di ba? Basahin natin to. Whatever happens, I believe only the Lord, I obey only the Lord. Tama? Ito lang. Ba't ako magpapapagal? Okay? Hindi naman lahat maalala ni Pastor Fajardo. Hindi naman lahat maalala ni Pastor Benny. Hindi naman lahat maalala ng mga taong pinuntahan ko. Lahat yan makakalimutan. Pero hindi ng Diyos ko. You see? Last Sunday I was in Cabanatuan City. I preached there for the whole day. We raised almost 3.5 million. Okay? Pag uwi ko, sabi ko, Pastor Fajardo, Tay, dumating na po yung regalo ko sa'yo. Bakit? Bibigay ko sana sa birthday mo to, kanya lang. Pag pinatagal ko pa, April 28 pa yung birthday mo, baka matagalan pa. Punta ako sa'yo. Sige, nandito ako sa Cardinal Center sa Monday. Sige po. Meron tayong affair dito ng Monday. Sabi ko, Tay, I'm sorry, I cannot be with you. Punta lang ka sa bahay. Gabi na ako uwi. Okay lang o, Tay. Imagine 242 kabarangays natin to, barangay 157, 157, 158, 161, 162. Maraming salamat sa lahat ng preachers, lalo na kay Edgar, okay? Kina Dante, okay? Na nagpunta, nakilala tayo, sabi ko sa mga kapitbahay natin, kina Bonnie, sabi ko sa mga kapitbahay kabarangay ko, patawad po kung naiingayin kayo sa akin, ako po yung maingay pagka madaling araw o gabi na nagmumotor. I'm so sorry about that, okay? I apologize. Sabi, kayo ba yun? Kaya in-start ko yung motor. Sabi niya, ikaw nga yun. Sabi niya, ikaw yung maingay. Pagkatapos noon, nagkaroon tayo ng meeting sa camp. Okay? Tuloy po ang camp. May nakuha si na preacher Rene na magandang campsite sa may Lemery. Okay? May swimming pool. Tabing dagat. Maganda yung facilities. Okay? One whole week of fun and exciting moment
na wala kang iintindihin kundi salita ng Diyos, palalakasin mo ang topic natin sa camp, understanding the seasons of your life. Pag hindi mo naintindihan ang panahon ng buhay mo, mapapagod. Okay? Pagkatapos ng meeting, sabi ko, I'm sorry, I really wanted to stay with you, but I have to go. Kailangan ko ma-meet si Pastor Fajardo. Pumunta pa ako ng Silang. Pagdating doon, sabi ko, Pastor, magandang gabi po. Ito po yung regalo ko sa inyo sa birthday niyo. I gave him a shoes worth 6,800 Hong Kong dollars. Sabi ko, Tay, happy birthday. April pa eh. I just want to help you. Sinukat niya, hindi na hinubad. Okay lang? Ang sarap. Gamitin mo yan pag pupunta ka ng CR, pag mamamalengke ka, pag iikot ka. Pang-araw-araw mo lang. Yung isang binigay ko naman sa iyo, gamitin mo yung pag special na okasyon. Okay? I just want to help you. Sabi ko, Tay, I'm sorry. I really have to go. Alauna na po kasi. Ang flight ko po 3:00 ng umaga. Ay, sige. Rat-rat si Dante pabalik. Inayos ko lang yung gamit. 3:00. All my bags are packed. I'm ready to go. We went to the hospital, to the airport. My early flight. Papuntang Zamboanga. Pagod ba ako? Hindi. I serve God's purpose. Okay? Nakatulong ako. 242 people got saved nung mag-preach ako ng Monday. Okay? And then 4 people I have witnessed personally that afternoon. Okay? Then napasaya ko si Pastor Benny, napasaya ko si Pastor Fajardo. Okay? Tapos pagpunta ko ng airport, doon madaling araw, si Pastor Jerwin, masaya kami. Sabi ko, just give me 3-4 hours, I just need to rest, then let's go. And I'm here. Okay? Am I tired? Nah. Am I exhausted? Nah. Bakit? May pinaglilingkuran ako. Pag alam mo ang purpose, hindi ka mapapagod. Pag alam mo ang purpose, hindi ka mayayamot. Pag alam mo ang purpose at may nabibless, magpapatuloy ka. Kasi may Diyos na hindi nakakalimot ng ginagawa mo. May Diyos na nakakita ng katapatan mo. Marahil hindi ka nakita ng pastor, hindi ka pinasamatan ng iba, hindi ka kinamusta ng kamag-anak mo, hindi man lang sinabi, how are you? Ang tanong agad, asan yung pera? May padala ka na. Hindi ba nang tanong, kumusta ka? May paghihirap ka ba? Oy, padala mo na. Ate, ano ba? Gcash mo na lang. Para bang tingin sa iyo ATM? Para bang tingin sa iyo para ka tumatain ng pera? Para tingin sa iyo gumagano-ganon ka lang? Mapapagod ka pag hindi ang Diyos ang purpose. Nobody's really going to remember you. Only God. Only God. Yung taong tinulungan mo, tatablahin ka niyan. Yung taong pinakita mo maganda, tatablahin ka. Kanya dapat ang pundasyon mo, Panginoon. Sa pangalan niya, gagawin ko ito. Nakarating ka na ng reunion classes, di ba? Pag umattend ka ng reunion classes, it's a humbling experience kasi yung mga heroes, 0 na. Bakit? 0 na buhok. Yung dating sexy, dating 36, 26, 36, pag reunion na ng 30 years, 36, 6 by 6. Wala. Who are you? Ako yung crush mo dati. Ayos ko. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan na? Matanda na tayo. Tama? They're getting fat or even bald. And those women, the guys, siya ba yung crush ng bayan noon? Oo. Ba't ganyan na? Regardless of your accomplishment, you're going to be forgotten. But not with God. Amen? Not with God. Nobody else care about you anymore. Walang magmamalasakit. Walang magmamalasakit na ang pangalan niyan, kanya natayo ang building niyan kasi ikaw ang ginamit. Walang magmamalasakit. We don't remember.
Life seems insignificant when you don't have a purpose. Life seems useless, number 1. Life seems interesting, number 2. Life seems unfulfilling, number 3. Life seems unimportant, number 4. Number 5. Life seems uncontrollable. Pag walang purpose si Rose, pag walang purpose si Johan, pag walang purpose si Marlene, pag walang purpose, okay, si Isaiah, pag walang purpose si Henry, life seems uncontrollable. Anong sabi ng verse 15 ng chapter 1? Ang baluktot hindi matutuwid. Ang kulang hindi kaya ng bilangin. Laging baluktot yan. That's obvious, di ba? Sinubukan bang ituwid yung relationship na hindi pwedeng ituwid? Ha? Pilit nating iniiwasan ganitong mga tanungan. Kahit di sigurado, tinuloy pa rin ang ugnayan. Ngayon naubos na ang kwentuhan, nagsimula ng magsisihan, lahat ay parang lumalabo. Hindi ko alam kung saan tutungo, saan ka nga ba, dapat nga ba, inuna ko na lamang, di na sana umasa, hindi na sana naniwala. Di na tayo pwede pinagtagpo pero hindi tinadhana. Hindi na posible ang puso natin pinahihirapan. Saktan ka lang, no? Iyak-ilak ng girl, di ba? Bakit? Mali eh. It's tough. Have you ever been baffled by the problem that you cannot fix? Hirap na hirap ka sa relationship, hirap na sa finance, hirap na hirap ka. Di ba? One of the greatest frustrations that I have and you have in life, there are some things that you cannot just fix. Yun pa rin ang boss mo. Yun pa rin yung biyenan mo. Yun pa rin ang nanay mo. Yun pa rin yung umabuso sa'yo. Siya pa rin yung walang niyang kapitbahay na walang dakdak na katitan. Pariringgan ka pa. Pakakawalan pa yung aso. Things you cannot fix. Yun pa rin ang ilong. Nagpatangos ka, nung tumulog ka, gano'n, nang tumabingin naman. Ano nangyari? Nanghina. They are beyond you and me, and we cannot seem to manage it. There are some things that you and I cannot just control. But there is God who controls everything. Daniel 2:21, you know what the Bible says? Okay? Daniel 2:21, tingnan mo. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Okay? Daniel 2:21. At siya ang nagbabago ng panahon, siya nagbabago ng season, siya nagtatanggal, siya naglalagay, siya nagbibigay ng wisdom, karunungan sa mga taong nakakaalam. Dito na ako didikit. Tama? Sa kanya na ako pupunta. Okay? Tingnan mo sabi ng Psalm 75, verse number 6 and 7. Tingnan mo ha? Psalm 75, 6 and 7. Okay? Ang promotion ay hindi galing sa east, hindi galing sa west, hindi galing sa south. Verse number 7. Kundi sa Diyos. Siya nag-aalis, siya ang naglalagay. Nung maintindihan ko to 37 years ago, hindi na ako umalis. Nanatili na ako sa Kanya. Life will be unimportant, life will be useless, life will be uninteresting, unfulfilling, uncontrollable without God. The most important thing in life are things that you cannot control. Tanong ko sa iyo, did you control the day that you were born? Can you control the day that you're gonna die? You don't control the whole bunch of things in between. Nung pinanganak ka at mamamatay ka, hindi mo control yan. Lalo nyo dito, tama? I was born July 14, 1964. I don't know when I'm gonna die. But between those 2 points, there's a dash. Wala ka rin control dyan. Tama? Wala kang control. You cannot control the whole batch in between. Okay? The promotion you decide, nabigay sa iba. Okay? Tumataas ang inflation, tataas this week ang krudo, ang presyong petrolyo. Wala kang control dyan. Ang Amerika nayayamot na. Okay? Wala kang control hanggang kailan hahawakan ni Putin ng Ukraine. Wala kang control kung sinong mananalo sa eleksyon. Wala kang control. You certainly cannot control other people.
you cannot keep them in love with you. Kahit magpaganda ka pa, kahit paganday mo pa yung kilay mo, okay? They will not give you the title. Wala! Iiwanan ka niyan. There are times that whom you love someone else. And you cannot do anything to change that. You cannot make them fall in love with you. It's interesting that these 5 themes, life is useless, tiresome, insignificant, uncontrollable, ito ang laging popular theme ng books and movies. Tinimbang ka, ngunit kulang. Di ba? Without a purpose, without God, life seems pointless. Merong isang mama, ang pangalan niya ay Hugh Moorhead, na 45 years ago, nagkaroon siya ng hobby na isulat niya yung mga famous philosophers at scientists at tinanong niya, what is the purpose of life? Ngayon si Hugh Moorhead ay chairman ng Department of Philosophy sa Northeastern University in Illinois. Okay? Ito yung nakuha niyang mga sagot. What is the purpose of life? Sabi ni Isaac Asimov, as far as I can see, there is no purpose to life. Sabi ni Carl Jung, isang Austrian psychiatrist, I don't know what the meaning of the purpose of life is, but it looks like if there's something meant by it. Sabi ni Arthur Clarke, na noong 2000 sinulat niya, I'm afraid I have no concrete idea of the purpose of life. Sabi ni Albert Ellis, psychiatrist na umembento ng RET therapy, as far as I can tell, life has no special or intrinsic meaning or purpose. Sabi ni General Frank, in the cosmic scheme, I see neither meaning nor purpose. Sabi ni Ernest Gorney, I doubt if there is one. Sabi ni William Gatt, there is no meaning to life. Sabi ni Thomas Nagel, I'm afraid the meaning of life still eludes me. Without the sense of resignation, sabi ni Joseph Haefel, I have no answer to the meaning of life. I no longer want to search for any. Matatalino to. Alam mo sabi nila? Walang purpose ang buhay. A life without a purpose is not worth living for. Hindi na dapat ipamuhay. Walang purpose eh. It is no accident that as our culture has increasingly turned its back on God, tumataas ang suicide. Pag inalis mo ang Diyos sa equation ng buhay mo, pag inalis mo yung kalooban niya sa buhay mo, ang option mo for the meaning and purpose becomes very, very slim. Ayoko nang mabuhay. Magbibikti na lang ako, pakinggan ko lang yung mga bulong-bulong. Wala naman maghahanap sa akin. Why would you waste your life, Alexander? Why would you waste your life, DJ? Why would you do that? Why you feel insignificant and important? There is a God who loves you. There is a God who died for you. If you take God out of the equation ng buhay mo, your options are extremely limited. Many of you have heard about Bertrand Russell, the famous English philosopher. Siya isang atheist. One thing I have to admire about Bertrand Russell is that he was intellectually honest. He admitted, sabi niya ganun, if you don't believe in God, there are severe consequences to it. Sabi niya, unless you assume a God, the question of life's purpose is meaningless. Atheist to, ha? Sabi ni Freud, without any bat of an eye, the idea of purpose stands or falls with the religious system. In other words, if you don't accept that God exists,
you're on a dead-end street. The conclusion is this. Sabi ng mga atheists, if there is no God, you're just a random accident, a freak revolutionary chain, you're just a complex germ. Imagine, germ ka. Di ba? You're just a germ. Admit it. If you're not created by God, life doesn't matter. Wala kang significance. Wala kang halaga. Isang atheist, pumunta sa isang classroom with a gloomy face. Eventually, nagtataka, bakit mas lungkot si ma'am? No one and nothing mattered to her. Wala akong pakialam sa tao. Then isang curious student nagtanong sa niya, Ma'am, what's wrong? Out of a heavy heart, she could not help but blurted out. Sabi niya, yung nag-iisa kong anak, nagtanan, iniwan ako. Iniwanan niya ako sa isang taong hindi naman niya kilala. Sinayang niya yung pagpupunyagi ko, mapag-aral siya. Sabi ng mga estudyante, bakit ka nagmamalasakit? Di ba sabi mo, you just lost some insignificant cells? You just lost a germ? If God did not create you, we're just a product of a Big Bang theory, you're just a part of evolution, and there's no purpose of being us here and then. Kanya napaka-importante na may church ka. This is why it's important that you understand the purpose of life. Okay? What do you do now? If you don't know the purpose of life, what do you do? Tatlo lamang ang pwede mong gawin. Una, try to make up a purpose. Gagawa ko ng purpose ko sa buhay. Wala namang purpose eh, sabi ni Joy. Wala namang purpose eh, sabi ni Ariel. Wala namang purpose, sabi ni Steve. Gagawa ko ng sarili ko. Okay? O total, magaling ka, di gumawa ka. Ano sabi ni Ecclesiastes 1:13? Okay? At ibinigay ko ang sarili ko sa paghahanap ng karunungan sa mga bagay na nangyari sa lupa at nakita ko, mahirap ang pagdaramdam. This shorter veil that hath given to sons of man to be exercised therewith. What does it mean? If you create your own purpose, okay? Ang tawag dyan, existentialism. Nag-i-exist ka, gagawa ka ng sarili. Existentialism, basically say, ako ang maghahanap ng existence ko sa buhay. Ito ko, buhay ko to, gagawin ko to. Lahat ng klase ng tao, ginawa na to. Okay? Ano ang conclusion ng mga tao? That the purpose of life is just to stay alive. Staying alive, mabuhay. Tapos yun pa rin ang asawa mo, yun pa rin ang problema mo, wala ka pa rin pagkain. Tama? That is a survivalist view. If your purpose is just to stay alive, anong purpose niyan? Meron ba yung grupo, sabi nila, the purpose of life is just to perpetuate life. E di mag-aanak ka na mag-aanak. Di, ang purpose mo, biological lang. Eat and reproduce. Di para kang rabbit. Di ba? The whole purpose of life is to have babies. So life goes on and on. Sabi ng isang tao, the reason why we're alive is to reproduce. Chill out and reproduce. Keep the species alive. Kung ang purpose of life is to just create life after life, tanungin mo yung mga bata na nag-asawa. Yung bata na naano lang, nagkaroon ng anak. Tama? Teenage mom. Tanungin mo sila. Yung mga bata na wala pang kabuwangan, hindi pa alam ang trigonometry, hindi pa alam ang algebra, may baby ng pinadedede. Okay? Tanungin mo, is it easy? You ask them, it's easy? No! Tama? Mahirap. Si Ems nga, 30 years old na eh. Oh, 30 na ba? Oh. Nahihirapan ba kay Bron? Am I right? Mahirap. Not at all. Kanya sabi ng Hebrews 13:4, marriage is honorable.
and better than fall, but more mongers than doers, God will judge. Huwag mong pilitin, tatakas ako sa nanay ko, naasar ako, magjojowa na lang ako, nabuntis ka. 13 years old, 14 years old. Tama? Isipin mo, Fernan, kung si Shane, nanay na. Isipin mo, Benji, kung si Ariana, nanay na. Isipin mo, Victor, kung gagayahin ni Isaiah yung buhay mo. Sa edad niya ngayon, nanay na siya. Dapat si Helen Villa muna. Tama? Is it easy? Sa timba, France, kaya mo maging nanay ngayon? Kaya! Pero gagawin mo. Subukan mo. Kasi mahirapan ka. If life just to create life and sex, sex is only for marriage. Matthew 19:6, wherefore they are no more twain but one flesh, what therefore God hath joined together, let no man put asunder. Mga kabataang babae, katawan lalaki, maghintay ka sa kasal. Okay? There are other people who say the purpose of life is search for meaning. Search for meaning. The purpose of life, to spend your life finding the purpose of life. I'll hug the trees. Baka itong purpose ng buhay ko. Hug the trees. I'll talk to the birds. I talk to the fish. They are very unsatisfying answers when you try to make up the purpose of life. Existentialism. What did they use to do is this. They use the term like, I'm into politics, I'm into sports, I'm into redecorating, I'm into collecting certain, I'm into making money, whatever. Ano iduduktong mo dyan? I'm into baking, I'm into car collection, I'm into racing. What you were doing is to create something to give meaning and purpose. Tatanda mo to, you were made by God. God wired you in a way. You have something at the center of your life. And it's supposed to be God. Ang Diyos ang sentro ng buhay. Psalm 84:2. My soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. Ang aking puso at laman ay dumadaing sa Diyos na buhay. Kung hindi ang Diyos ang sentro ng buhay ni Emily, ni Karen, there is void there. Pupunuin mo yan, pupunuin mo yan, pupunuin mo yan ng mga bagay, ng gadget, ng lahat. When God is not the center, pupunuin mo yan iba. Gagawin mo, sinasamba kita, tao, sasambahin mo. Ang tawag dyan, addiction. All of a sudden, magiging obsessed ka sa career, sa hobbies, sa gadget, sa vices. Lahat yan, pupunuin mo sa sarili mo. John 4:14, anong sabi? Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw, ngunit ang tubig na ibibigay siya ay parang isang balon na umuusbong ang tubig papunta. Magiging addicted ka sa trabaho. Magiging addicted ka sa sexual relationship. Iba-iba ang kasama mo at kasiping mo gabi-gabi. Okay? Bakit? Hinahanap mo yung meaning ng buhay. If God is not the center of your life, ilan ang jojowain mo? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y maling magkita. Miyerkules, ito na ang nangyari. If God is not the center of your life, talo ka. Only God can feel man's deepest longing. Huwag mong hanapin sa tao, sa bagay, sa trabaho, yung tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpuno. You have 3 options. First, try to make up a purpose. Pangalawa, realize that there is no purpose to life. Tumakas na lang tayo. Pumunta tayo sa Siargao, magkaroon tayo ng surfing. Pumunta tayo sa Cebu, habulin natin ang butanding. Pumunta tayo sa Mayon, magpatukbok tayo doon. Ano ang tawag dito? Escaping life, hedonism. Hedonism
Are actions motivated by the desire for pleasure and avoidance of pain? Ayoko nang masaktan ulit. Ayoko nang umiyak. Ayoko nang mahirapan. Tatakas ako. Nakailan takas ka na, kamote ka? Tama? Nakailan takas ka na? Papalit-palit ka lang. Lipat ka ng bahay, lipat ka ng simbahan, lipat ka ng lugar, lipat ka ng relationship. Hindi ka ba napapagod? Ang Diyos lang ang pwedeng magpuno niyan. You see? Anong sabi ng Ecclesiastes 2:1? At sinabi ko sa puso ko, okay? Pumarito ka ngayon. Susubukin kitang kung may kasiyan. Kaya't magsasawa ka sa kalayawan. Narito, ito'y walang kabuluhan. Sabi niya, susubukan ko mag-enjoy sa pleasure. Ano sabi niya? Wala rin. You will try all kinds of pleasure, but the dulls of pain will always be there and your life is meaningless. Walang halaga. Punta tayo sa Disneyland. May pera? Maroon na tayo ng Netflix. Tapusin natin yung Train to Busan o yung Squid Game o movies. Alam mo, may kopya ako na mga yung No Time to Die ng 007. Hindi ko pa napapanood. Binigay sa akin yung last November pa. Wala akong panahon. You know what I'm saying? Bakit? I want to be used by God. Ang ilan pupunta sa illegal pressure, illegal drugs, or something else. But the dual day of life is this. Something to ease the pain will help me realize that when I lay down my head on the bed at night, parang ayoko nang gumising pa bukas. Kasi sobrang sakit na. Sobrang hapdi na. Sino tinatakasan mo? Ang sino at bakit ka tumatakas? The truth is this, no pleasure, whether legal or legal, can take your pain away. Pain will always be there. No matter how much you drank and then how party, the pain will always be there. Pagising mo sa umaga, andun pa rin ang poklat. Andun pa rin ang pait. Tapos may hangover ka pa. Aray ko, sakit ng ulo ko. Tanga kayo. May problema ka na sa pera, uminom ka pa, nangutang ka pa. Andiyan bunga nga na asawa, nasa na? Yung bunga nga na asawa mo, hindi pa sapat. Ha? Lalasing-lasing ka, alam mo naman, ano sabi mo? Walang tigil ang gulo sa ating pagkasama, simula na tayo magpasyang maghiwalay. Paulit-ulit. They will add more to problems. Ano sabi ng Psalm 40 verse 12? For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold of me, at hindi ko na kaya pang tumingin. Napakarami pa sa buhok ko. Kanya ang puso ko nalulumbay na. Ano sabi ng verse 13? Please, Lord, matuwa ka naman sa akin. Tulungan mo ko. Dalian mo. Tulungan mo na ako. You see? Mabuti pa, Beatles, di ba? Sabi ko sa inyo, sabi ng Beatles, di ba? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody to help me anyway. But now those days are gone. Ano sabi niya? Help me if you can, I'm feeling down. When was the last time you come to God and say, Lord, kailangan kita. Kailangan kita. Option, make a purpose. Realize that there's no purpose. The third option, figure out what the purpose of life is. Ano ba talaga ang buhay ko? Psalm 70 verse 4. Lahat ng naghahanap sa iyo ay magalak at matuwa. Lahat ng nagsabing umiibig sa iyong kaligtasan ay magsabi, dakilain natin ng Diyos. Now, I would like to say this. God is a busy God. God is a doing God. The God of purpose, and He has a good plan. Hindi niya gagawin ng mga bagay, di papaintulot ng mga bagay sa buhay mo nang walang dahilan. The Bible is very clear. There's a purpose. You are not meant just to exist, to take up space. Yes, we matter. Hindi ka nilikha just to escape life. Nilikha ka to seek God at matagpuan ni Kristo.
When you open the pages of this book, you will find exactly the purpose of life. What is God's purpose for my life? What is God's purpose for my life? Ephesians 1:4. Ayon sa pagkakapili niya sa atin sa Kanya, bago pa itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal, walang bahidungi sa harapan ng Diyos. Verse number 5, na tayo itinalaga niya ng una pa man sa pagkukup na tulad ng mga anak sa magitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, na minagaling ng Kanyang kalooban. Verse number 6, sa ikapuri sa kaluwalhati ng Kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob ng sagana minamahal. Verse number 7, na sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa magitan ng Kanyang dugo, kapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kaimanan ng Kanyang biyaya. Verse number 8, kung saan pinasagana sa atin ang buong karunungan at kalungan. What does it mean? Long time ago, bago pa likhain ng Diyos ang mundo, nakita ka na niya. Sabi niya, gusto ko si Katiana, gusto kong si Moreno, si Mariel, gusto kong itong si Sofio ay maging anak ko. God was thinking about you even before He thought about the world. Inisip ka muna niya bago niya ginawa ang mundo. Then the world came later. God thought about you in His mind before He thought about the world. Isipin mo, ganun kamahal ng Diyos. Hindi pa niya nilikha yung mundo, iniisip niya na. Si Charm. Iniisip niya na. Si Moses. Iniisip niya na. Si Lucy. Si Lucy. His unchanging plan, His purpose, always been to adopt you into His own family. Kanya pinadala si Kristo para mamatay. Here's what God says. Unang-una, God made me to be a part of His family. Are you saved? Ligtas ka ba? Ano sabi ng James 1:18? Of His own will begat He us with the word of truth, that we should be the kind of person of His creature. Okay? What does it mean? Kailangan makita mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos. Ano sabi ng Romans 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Okay? Ano sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. May regalo ang Diyos. Okay? One time I was driving last week. Okay? I was going to Silang with my motorbike. So magkikita-kita kami ni Naman Pepat doon sa may Petron sa SLEX. Pag tinto ko doon, may tatlong kabataan, 28, 32, 25. Pinarada ko yung sasakyan ko, yung motorsiklong binigay niyo sa akin. Pagpunta ko doon, pumunta sila, Sir, sana all. Sabi ko, hindi, regalo lang yan. Sana naman may regalo. Meron akong bibigyan ng regalo sa inyo. Talaga, Sir? Yeah. Pinitisan ko sila doon. 32 years old, 30 years old, 28 and 25. Sabi ko, para mga anak ko na kayo. My eldest is 32, my youngest is 30, okay? So I witnessed them, and they were all happy, okay? Every time somebody will be attracted to my motorbike, I witnessed them. Sir, ano to? Kinakausap ko. Bakit? Kasi may regalo. Ano regalo? Buhay na walang hanggan. Okay? Kanya kung hindi ka paligtas, kung hindi ka patiyak sa pagpunta mo sa langit, maaaring kapos ka sa pera, marahil hindi mo alam, mahal ka ng magulang mo, hindi mo nararamdaman yan, pero may nagmamahal sa iyo ang Diyos. Pinadala si Kristo para mamatay. Ano sabi ng Romans 5:8? At pinamanik ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. What does it mean? Ito tayo. Ito ang kasalanan natin. Tayo dapat mamatay, magbayad. Pero sabi ni Kristo, ako na mamatay, ako na magbayad, kasi mahal kita. Ano kailangan mong gawin? 1 John chapter 5 verse 11, narito ang patotoo ng Diyos ay nabigay sa atin ng buhay na walangan at ang buhay ito'y na kay Kristo. Verse 12, ang sino mang kinaroon na kay may buhay, pag si Kristo wala sa buhay, walang buhay. Verse number 13 ng Romans chapter 10, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. There should be a time in your life that you will accept Jesus as your Savior. You know why? If you want to know why you're here, God made you to be a part of His family. Kanya mahalagin mo yung kaligtasan mo, yung kaluwasan ng kalag mo. Dapat magpasya ka, dapat tinanggap po si Kristo. Pag hindi tinanggapin si Kristo, kahit anong rangyan ng buhay, walang yan. Tatanda mo to, God made you so that you can have a relationship with Him. Okay?
God made you so that you can love Him back. You see? Minahal mo ba ang Panginoon? Minahal ka ba ng Diyos? Minahal ka ba? Are you saved? Are you loving Him back? The reason why I'm tiring myself, the reason why I'm serving God 24/7, okay? I want to show Him I love Him. Papagamit ko yung time, talent, treasure ko. Okay? Because I want to show I love Him. Lord, mamahalin kita. Ano sabi ng Ephesians 5:25? Husbands, love your wives, okay? Even as Christ also loved the church and He gave Himself for it. Tignan mo ha, sabi ng Ephesians 5:25, okay? Mga asawang lalaki, mahalin niyo ang inyong asawang babae, kagaya rin naman ni Kristo na minahal niya ang eklesiya at ibinigay ang kanyang sarili. Paano pinakita ni Kristo na mahal niya ang eklesiya? Okay? Binigay niya yung kanyang sarili. Acts 20 verse 28. Anong sabi ng Word of God? Tignan mo ha, Acts 20 verse 28. At mag-ingat kayo sa inyong sarili at sa kawan ng Diyos na kung saan kayo ginawa mga pastor, napakainin nyo ang eklesiya ng Diyos na kanyang binili at tinubos ng kanyang sariling dugo. You know what I'm saying? Okay? Paano pinakita ni Kristo ang pag-ibig sa eklesiya? He gave Himself. Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? How can you say that you love God back? Are you serving God with your time, talent, treasure in the ecclesia? Kanya lahat ng ginagawa ko may kinalaman sa ecclesia. Gagalingan ko so that I can serve God through people. Ito yung gagawin ko. It's by God. Ano sabi ng Ephesians chapter 3, verse number 21? Okay? Ephesians 3:21. Ano sabi ng Panginoon? Okay? Unto Him be glory in the church. You know what I'm saying? Sa kanyang kaluluwatan, sa ecclesia. Throughout all ages. Listen, ladies and gentlemen, today is the church age. Ito yan. Hindi mo pwedeng sabihin mahal ka. Gusto mong magkaroon ng soul winning. Wala ka sa church. Sa ecclesia, these families, we serve. That's why we tire ourselves. Nagsusoul winning tayo. Nagtuturo tayo. Pag wala kang bahagi sa eklesiya, sasabihin mo, mahal ng Panginoon, come on! You're lying. Palalakasin ko eklesiya. Paglilingkuran ko mga tao, I'll tire myself. Pag uwi ko sa bahay, sasabihin ko sa iyo, lantutay na ako. Okay? Pero alam ko may kabuluhan. Okay? Alam ko, mapapagod ako. Pero may kabuluhan. Pero ikaw napapagod ka, walang kabuluhan. Walang kwenta. Bakit? I, me, mine, myself. He wants a relationship with you. He wants you to be a part of His family. You will never develop a relationship of God, of love with God through Christ. At pag wala kang relationship sa Kanya, while you're on earth, you miss the whole point of life. Pag wala kang relationship, hindi mo pinagamit ang time mo sa eklesiya, sa simbahan, you miss. Minsan ka lang mabuhay. You're not here just to make money. You're not here just to retire and die. Nilagay ka ng Diyos dito so that you can have a relationship with you, so you can learn to love Him, and He wants you to be a part of His family. Okay? Hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Lahat minahal ng Diyos. But everybody is not a child of God. Naging anak ka lang ng Diyos kapag sinabi mong, Lord, I want to be a part of your family. Paano ka pasok? There's only one way. Faith in Jesus who died on the cross. Ano sabi ng John 1:12? But as many as receive Him today, gave Him the power to become son of God. Naging anak ka niya. Pag hindi mo nilagay yung pananampalataya mo Kristo, hindi ka bahagi. Mahal ka, nilikha ka, pero hindi ka bahagi. Pero pag minahal ka, dapat ito yan. Mahalin mo rin siya. God made you to be a part of His family. Pangalawa, God made you to spend eternity with Him. Naintindihan ba na pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Naintindihan ba na you'll be spending time there forever and ever? Ano sabi ng verse number 9? Ephesians. Pinakalan sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ay sa kanyang minagaling na pinasyal sa atin. Verse 10. Na sa panahong darating, titipunin niya lahat ng bagay.
Sa langit, sa lupa, kasama siya. Verse number 11. Tayo rin man sa kanya ginawang mana, talaga na tayo ng unang man ay magkakaroon ng purpose, working all the counsels of God in soul will. Not only does He wants you to be a part of family, He wants you to spend eternity with Him. This is the purpose. When the time is ripe, kukunin niya tayo. We will be with Him forever. One day, you're going to be with Jesus. Kasi tinanggap mo siyang tagapagligtas. His purpose for you is that you get to know Him. That you'll follow His family. That you're going to spend eternity with Him. Ang tawag dyan, climax. May grand scheme, may grand design. Yung nangyayari sa liputan, bahagi yan. There is no such thing as circle of life. Buddhist yan circle of life. Disneyland yan, circle of life. Life is not a circle. Life is linear. Life is moving toward a focus, a purpose, a climax. One day, Jesus is coming back. Pag dumating si Kristo dito, kinuha tayong lahat at haharap ka sa Diyos. Anong ibibigay mong sulit? Sabihin ni Aldrich, sabihin ni Mikel, Lord, nag-ranking ako. O sabihin ni Mikel at saka ni Aldrich, Lord, I have served you. Sasabihin ni Jay, Lord, naging sikat ako sa mga churches. Kinilala ako. May climax. Acts 1:11. Bakit kayo nakatayo sa langit, nakatingin? Hindi ba alam na si Kristong ito, na kinuha mula sa inyo ay babalik sa lupa? One day, God is going to take everybody. Lahat ng saved, lahat ng ligtas, lahat ng naging member ng church. And you're going to spend time with God in eternity. Verse 10 ng Ephesians 1, in the the fullness of time, that He might gather in one things. Now listen, life is a preparation for eternity. Itong ginagawa mo rito, papuntang langit yan. Kanya kung wala kang ginagawa dito, pagdating mo sa langit, ano sabihin mo? Sino yan? Okay? Jaymar, halika. Ian, halika. Gere, dito ka. Tatlo kayo. Dito kayo. Kayong tatlo. 2 Bisaya, 1 Bisdak. Halika. Tingnan, dito. Ito, alam niyo na ito marunong mag-basketball. Ito, marunong mag-basketball, pero alam ang rules. Ito, walang alam sa basketball. Walang alam sa rules. Sino sa kanila ang nag-enjoy kahapon sa laro ng San Miguel at saka ng NLEX? Kung napanood niyo yun, tambak ang San Miguel ng 27 points. Tapos nanalo sila ng 115-110. Okay? Endgame. Ang galing nung tinatawag na import nila gumawa ng 57 points, 19 rebounds. Terrible. Ang galing ni Shabazz. Okay? Napanood ko na lang habang si Jabez at si Kari, they are attending to me. Okay? Listen. Pag dinla ko sila, manonood kami ng basketball sa Smart Araneta, sino mag-enjoy? Ito na marunong mag-basketball? Ito na marunong mag-basketball at alam ang rules? O ito na walang alam sa basketball at walang alam sa rules? Sino mag-enjoy? Si Ian. Tama? Ang galing! Sasabihin to, ba't nagagawa ng bola? Ba't nila bumili? Sabihin nito, Bopols. Basketball nga yan eh. Sabihin nito, bakit tinawagan ng flagrant foul? Sabihin niya, kasi ginunon niya eh, ginunon siya eh. Ganun ba? Are you following me? Ang tanong, lagay natin ganito. Ito na ligtas, na baptized, pero hindi nag-serve. Ginugol niya yung buhay niya sa gusto niya. Ito na saved, binaptized, nag-serve. Hindi siya full-time, pero pinapagamit siya. He served God in His own generation by the will of God. Ito naman na save lang. Sa langit, pagpunta sa langit, sino sa ng tatlo mag-enjoy? Are you following me? Ano sabihin ni Gere? Sino yun? Si Jesus yan! Muloy ko ba?
Kasi hindi nagbasa ng Bible. Tama? Are you following me? Sabihin nito, ba't nag-aawitan tayo rito? Natural! Langit ito! Si Ian ang mag-i-enjoy sa langit. Tama? He will enjoy eternity. Bakit? Kasi ginugol niya yung time, treasure, serving God through his generation, in using his time, talent, and treasure. Pinagamit yung time niya, pinagamit niya habang nagtatrabaho siya, nagwiwi siya ng kaluluwa, yung talent niya, pinapagamit niya, pag kumikita siya, binabalik niya. He will learn to enjoy heaven. I would like to ask you, will you enjoy heaven? By the kind of life that you have? By the kind of commitment that you have? Life is a preparation. Are you with me? Preparasyon lang to. It's a nursery or a kindergarten. Kumbaga sa basketball, okay? Ito ay round robin lang, tama? Pero round robin, ginalingan mo? Look, oyos ka! Round robin to, tsak, tsak, tsak! Round robin, ang tunay na laro sa langit. Ecclesiastes 3:11. Ginawa niyang mabuti at maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon at nilagay niya ang mundo sa kanyang puso para walang makaalam kung anong ginagawa ng Diyos mula pa sa simula. You were made for eternity. You're going to live forever. Every human being is going to live on two places, heaven or hell, with God or apart from God. And if you're heaven-bound, if you are saved, will you enjoy heaven? Will you enjoy heaven? Life is dress rehearsal. It's a warm-up. Someday, every pain, every problem, every test, every trial will all be over. All the restlessness, lahat ng sakit, yung hopelessness, lahat ng discontent matatapos. And I would like to say, it will be worth it all for those who found their purpose in God. It will be worth it all. Okay? And I would like, as much as I can, to sing this song. Sometimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. At times the sky seems dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest cares. Let Jesus solve your problems. Just go to him in prayer. Will you help me sing the chorus? It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. Can we all stand up, please? One glimpse of his dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Verse 3, life's day will soon be o'er, all songs forever past.
the great divine, to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished, will all the burdens now. On the chorus now, look at me. It will be worth it all when we see mahihirapan ka, matitisod ka, it will be tiresome, unimportant, helpless pag wala ang Diyos. I ask you to give your life to Jesus. I ask you to serve God. Be prepared for heaven. Let's use our time, talent, treasure. Let's sing verse number 1 again. Verse number 1. Okay? Sometimes the day seems long. Mahirap! Susuko ka! Pero dapat nagpapatuloy ka. Marahil walang pasasalamat ang kamag-anak mo sa'yo. Pero may Diyos na nakakita. May Diyos na nagmamahal. May Diyos na ayuda. Matatapos ang hirap. Ang masarap. Okay? You will enjoy eternity. Not Him, not Him, Him. On the chorus, ready? It will be worth it all. Are you willing to sacrifice your time, talent, treasure? Are you willing to be spent for God? Are you willing to invest in His ministry? Are you willing to give your life, Lord? I'm not a full-time, I'm gonna serve you. Gagaling ko bilang estudyante. Gagaling ko bilang isang manggagawa. Gagaling ko bilang isang manggagawa. I will serve you because I want to enjoy heaven. Will you enjoy heaven? My concern is this. Huwag mo lang gugulin ang oras at buhay mo dito. Nasasayangin mo. May right? Mapapagod ka, pero may Diyos. Okay? Babangon ka. Pag may Diyos, kakayanin. Pero pag wala, it's futile. Unimportant, restless, everything. Huwag ka ma-distract. Stay. Stay. Okay? I want you to, as you grow older, when you look back in the sands of time, you're gonna say, Lord, wala akong sinayang na oras sa iyo. Pinagamit ko yung time, talent, treasure ko sa iyo because I love you. I want to love you back. Gagalingan ko bilang kaanin. Gagalingan ko bilang isang manggagawa. Gagalingan ko bilang isang dyan kasi gusto kong mapuri kita. Kapartner kita. Makakapagod. Pero happy pagod to. Pag tinitingnan ko yung schedules ko this year, without God, it's useless. Without God, it is tiresome. Without God, it's uncool. But with God, everything is okay. And I'm happy. I challenge you. Let God be the center of your life. Let God be the reason. Let God. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Patawad pagka hinahanap namin ang sarili namin, nag-iimbento kami, gumagawa kami ng mga ibang kaparaanan para hanapin ang sarili namin. Nakalimutan namin, meron ka palang aklat, meron kang aklat na nagtuturo na kami mahal mo, na kami iniisip mo bago pa man kami panganak, bago pa likhain ang mundo to, iniisip mo na kami, mahal mo kami, kanya kami
Hindi mo pinabayaan, pinadala mo si Kristo para maligtas kami at naglagay ng eklesiya para kami manatili, paggamit namin ng time-tied treasure. Patawad sa mga panahong nagkukulang kami, patawad sa mga panahong kami nagdududa, sa panahong ginugol namin ng time-tied treasure. We would like to prepare now. Gagamitin namin to sa iyo ngayon, dito, magsaserve kami sa iyo. Hindi namin intindihin yung pagod o yung walang kwentang mga tao na gumamit lang sa amin. Ngayon, gagamitin namin ito kasi alam ko, mahal mo kami. Papalakasin mo kami, patitibayin mo kami. Mahirapan kami, may pagsubok kami. We'll be affected, we'll be infected, but we have a God who will help us. Lord, ikaw ang kalakasan namin, ikaw ang aming tibay, ikaw ang kanlungan namin, ikaw ang takbuhan namin. Kayo lang ang pwede namin puntahan. Salamat. Hindi mo kakalimutan ang ginagawa namin. Tulungan mo kami makasumpong ng biyaya sa iyo. While heads are bowed, eyes are closed, someone is looking around. So this morning, you will come to the altar and say, Lord, napapagod na po ako, gusto ko na sumuko, pero dahil napakinggan kita, alam ko mahal mo ako, gusto kong magpatuloy, magpasakop, pagbigay ng aking time-tied treasure, at ihanda ko sarili ko for eternity, kasi I want to enjoy heaven. I would like to enjoy you. I am prepared for eternity. Will you come at the altar now? God bless you as you come. Mapapagod ka, mahihirapan ka. Let God be God. Mahalin natin ang Diyos. Ipakita natin na mahal natin ang Diyos. Sabihin natin, Panginoon, kung dati pasaway ako, ngayon hindi na po. Kung dati hindi ko ginugugol ang aking lakas, ako'y nagre-reklamo. Lord, ngayon naintindihan ko, it will be worth it all. It will be worth it all. Ipapagamit ko sarili ko. Magsaserve ako sa iyo. Ano ba kung mapagod ako? Ano ba kung maubos ang lakas ko? Ano kung magastusan ako? Nung unsaved nga ako, puro bisyo ginagawa ko. Ngayon, I will serve you. Ngayon, gagawin ko. Ngayon, maglilikod ako sa iyo. Lord, I love you. It will be worth it all. It will be worth it all. Hindi ako nagkulang na ipakita sa inyo ano ang mag-ibig sabihin ng service. Hindi ako nagkulang na pakita sa inyo na pagagamit ko yung time-tied treasure ko. Hindi ako nagkulang. Pinapakita ko sa inyo benevolence. Gagamitin ko yung dapat kong gamitin para sa Panginoon. Nang wala akong inaasahang gantimpala sa tao, ginagawa ko ito sa Diyos kasi may Diyos na gaganti sa akin. May Diyos na nakakita. I want you to go to your family and pray with your family and say, as for me and my house, we will serve the Lord. Can you do that? Go to your family now.